Another say. Another drink, another cling. Good morning, noon, and night to everyone listening to this podcast. You're listening to The T10s. Today our episode will be a little bit of extra because we're gonna be talking about different perspective of cheer dance instructor. This is Danny. And this is Penny, and we're here to spill the tea. Simulan na natin tea. Let's go! So, for today's episode, inside this tent, we have our specialties. We have Tristan Paul Donato, and we have Nick Lawrence Licauco with us. Hi, mga tea! Hi! Let's get started! Hello! Kamusta Ayan, Ayan. kamusta naman kayo? Kamusta ang inyong mga schedule? Anong may mga upcoming na mga cheers ba kayo na ginagawa? This upcoming May, meron kaming competition for UAAP. Wow! Ilalaban ko yung MU. Hello! Ako yung nag-instruct sa Kaya kanila. abangan namin Go kayo. guys! Go, I ano? will root for you. Go Go Bulldogs! Bulldogs! Yes! Ikaw naman. Kami naman, I think this coming November, there's a local competition that will happen. So prepared talaga. November. November pa yan So, anyways, yung name ng namin, group namin is Jammer Pablo Cheering. Parang narinig ko na yan. Wow. Parang Yes, may ma'am. nakita akong video na ganyan. Kaya thank you pala for coming to our show today. For, Oo. Yeah, no having the problem. time for us. Ayan. So, yung first question namin, syempre, let's break down the ice muna dito. Ano yung favorite stunt nyo? Ipakita niyo naman sa amin. Yeah. Tara! Okay, let's go! Okay, yan. Okay, so yung first stunt na gagawin natin is called pencil jump. Ay, alam ko yan. Ang gagawin lang natin is 1, One, then 2. two, and then Yes, then yung after nyan, syempre magpo-bounce tayo, gaganon tayo. So, show ko muna sa inyo yung sige. Okay. Ipakita mo muna. 1, 2, 3, 4. Grabe, ang galing! Wow, so okay. Susundan ko ba yan? 1, 2, 3. Wait lang, mababagal muna. Mabagal muna. Okay, 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Ganyan yung pencil jump. Oh, I feel like I'm a cheer dance. Yeah. Go, I'm a cheer Bulldog. dance dancer. Let's go! Ayan, so sa next Show us jammies. mga drummer pop. Show us jammies. So, ako naman, yung favorite stunt ko is cartwheel. Wow! Oh my God! Cartwheel! I'm sorry, let's... Hindi nakataka Tingnan na natin, tingnan muna natin kung kaya natin. So, ang first step, hindi nyo lang ng 1, 2, One. and Okay, then, okay. actually, hindi nyo na kailangan ng bilang. Like, yung Wow. preparation na lang para pag Okay. nagawa nyo na yung cartwheel, mapupush nyo yung sarili nyo. Okay. Sige. Yeah, So, diba? first step. 1, 2, guys. Yun na yun. Wala na. Galing, diba? Bye-bye. Okay, this ends our podcast. Ay, hindi, joke lang. Wow, grabe. Ang Grabe galing talaga. nyo. Hindi Sobrang ko kaya. professional. Totoo, Like, yung- feeling ko talaga, cheer dance Oo. dancer ako. Yung kaya ko lang ata yung pencil drum, pero pagdating sa cartwheel, Wala na. Ako din Go, as ikaw na. instructor, hindi ko rin kaya yun. wow, Ang galing niya talaga. Yes, mga Yes. jammies. Okay. So, Alagang Kirsten. Kristen, sorry. Ayan. Okay, baby jammies, that's it. So for our next question, what are the basic dance or steps in a cheer dance that you can share for the beginners like us? So ako muna, siguro yung basic stance na may tuturo ko para sa beginners, yung ginawa natin kanina, which is commonly used sa routines namin. Pencil jump. Dati rin kasi, nung bagong sali ako sa cheer dance, ayun din yung mga favorite nung tinuturuan ko. So napakadali lang po. So Mm. ganun. Oh, pag pagtalon mo lang, cheerleader ka na. Yeah, nagre-represent siya ng cheer dance talaga. Totoo. Isa sa basic steps. Ako naman, para sa akin, madali lang talaga siya. Huwag cartwheel baka cartwheel yan. Sige, Ito madali naman yung sa'yo. tawag sa kanya, it is the clasp, which is, Clasp. gagawin mo lang siya ng 1, 2, yun lang. One, two. Yeah. Parang ano siya, Tayo. Cheer- We're cheerleaders, guys. tinatawag siya na ready stand para simulan yung stand, Okay, yung so, routine. 1, 2, One, tapos two, pencil jump. Oh.
Yan. Pwede na mag-cheer dance. Pwede na Pwede na mag-cheer. po Pasok ko kami na sumama kayo sa... crew nyo. Yeah, pasok ko na kayo. Excited na ako. So, syempre, for our next question, isa din to sa mga mahalagang mga questions kasi sa question na to, what are the safety measures and proper executions of jumps and simple stunts in cheer dance? Kasi, di ba, bilang mga professional mga cheer dancers, hindi natin maiiwasan yung mga accidents, di ba? Sometimes, it can progress, pwede siya maging worse. So, ano yung mga ginagawa niyo muna para maiwasan yung ganong mga situations? Siyempre, unang-una na dyan, hindi mawawala yung warm-ups. Siyempre, when having warm-ups, nakakatulong to para maiwasan natin yung pananakit ng katawan natin when we do something hard stunts, lalo na yung mga cartwheel na ano. Kasi, once na ginawa mo siya, siyempre buong katawan mo may stretch na dyan. Once na hindi ka nag-warm-up, sasakit talaga ito. So, And other than that, syempre hindi rin mawawala yung safe place na pagpapractice. Syempre kung walang safe place, ano mangyayari sa atin, di ba? ano bang Kaya- paano mo sabing safe place sa isang lugar para mag I think practice? Meron kaming foam na floor. Mm. Para in case na may mahulog dun sa flyer. Parang mga gymnasts. Yeah. Ay, oo, ganon. And bukod pa dun, syempre dapat patag lang yung and yun nga kasama yung foam doon. Once na nagsagawa ng stand, walang tataob agad sa lalagapak. Pero ang galing kanina, no? Kasi tinuruan mo kami, hindi ka pa nag-warm up, no? Ang galing. Talagang professional nito. So hindi naman siguro mawawala yung cheer dance coach. Kasi di mabubuo yung cheer dance kung walang cheer dance coach. Sila ba yung yung leaders niyo sa Yeah. cheer dance? Basically tinuturo namin din kung paano mag-execute properly. At the same time yung skill progression nila. And isa na rin din yung siguro yung kung paano yung tamang pag-toss. Alam niyo ba yung toss? Yeah. So siya yung ganon. yeah. Ganon. Hindi yung ganyan, yung diba? yung may ihahagis na cheerleader, ayun yung ayun, toss. So hindi rin mawawala yung spotter, syempre mahalaga yun sa cheer dance. Kasi madalas sa cheer dance may nahuhulog. So kapag kasi sa competition namin, kapag may nahulog, nandun sila para tulungan agad yung cheer dance para ma-continue yung routine. Even ba sa mga practices, present yung mga Yeah, syempre, mahalaga yung spotters. Kasi diba, like without them. Parang smooth yung pag-flow ng cheer dance kahit magkaroon ng onting pagkakamali. Mabilis Ang galing. Parang Mabilis sila sila yung maka- support system na Bilib Yeah. din ako sa sa strength ng mga spotters natin. totoo. Kasi ang bilis, no? Tapos Tsaka, parang biruin mo yun, napakataas ng babagsakan ng mga na. Kailangan talaga yung reaction time. Yeah. totoo. Tapos parang in some yung mga mapapanood natin, hindi pa siya gaano halata. Like, makikita natin back up na agad sila. Yung grabe din kasi kapag practice talaga, di pwedeng absent si coach kasi sobrang daming mga incidents na hindi natin may iwasan. Then kailangan din nila mag-improve. Yeah. Totoo. Ayan. So, And syempre as a professional cheer dance instructor, what are the purpose and belongingness by participating in physical activity related community services and programs? Siguro ako muna mauna. Siyempre yung better lifestyle, di naman mawawala siguro yun. So, kailangan kasi sa cheer dance yun. Also nakaka-help na rin yun sa mga sa cheerleaders. Yung, siyempre, araw-araw na practice, na rin sila doon. Yung katawan nila nagagalaw. So, nagkakaroon sila ng healthy lifestyle. Nakaka-help yun sa healthy lifestyle nila. Sa akin naman, more skills to learn. Siyempre, sa cheer dance, hindi tayo kilos lang ng kilos, talon lang ng talon. Siyempre, may natututunan din tayo. So, for example, yung mga stunts natin na yan, hindi yan basta ginawa lang para, ganyan-ganyan ka lang dyan. Lalo na yung pyramids. Yes. Mahirap yun. Oo. Ayun yung pinakamahirap na ituro sa mga estudyante. parang nagpapatong-patong pa Oh, rin? yung mga cheerleaders, nagpapatong-patong sila. Then, doon na rin lalabas yung spotters Oo, Kasi totoo. kapag nahulog, tutulungan nila makatayo para sa next routine. Para mapabilis. Oo. May isa pa akong question, parang follow-up question. Ano yung, nagkaroon ba kayo ng experience na parang something bad happened in the middle of your
Oh, performance? yung last year nung tinuruan ko yung mga estudyante ko sa NU, meron doon isang cheerleader na nabalian ng buto dito. Pagkabagsak niya doon sa pyramid. Kasi medyo mataas na siya eh. Level 3 na yung taas ng pyramid na yun. So yung ginawa doon, tumawag agad kami ng ambulance para ma-help yung cheerleader na yun. Then ayun. Hinelp naman siya nung school namin para yung sa finance nila. Kami naman, hindi naman siya actually that bad, pero bad pa rin siya. Kasi parang level 1 lang naman ata yung nabagsakan niya. So, parang hindi naman masyado napuruan yung niya. Pero, luckily, mabilis yung spotter. Pero nagkaroon pa rin siya ng konting Minor injuries. Yes. Hindi talaga mawawala yun sa cheer dance. So, ano yung mga advice nyo sa mga nandun? Siguro, nung incident? Siguro, O ano ba yung natutunan nyo sa lesson? siguro, yung pagiging malakas ng katawan nila, pa nila yun, i-practice pa nila, lalo pa nilang i-practice. Then yung, kailangan kasi sa cheer dance yung physical core eh. Kung wala ka nun, hindi ka qualified maging cheer dancer. Ako naman siguro extra careful. Lalo na pag alam niyo yung nasa tuktok ka, gano'n. Siyempre dapat, lalo na yung, ayun nga, katulad din ng sinabi, dapat meron ka ring strength. Siyempre kung wala kang strength, paano ka na? Eh di malumanay ka, diba? Siyempre, kailangan yung Bawal na bawal yun sa cheer dance. Yung mga cheer dancers, di ba? Kailangan, yun talaga yung ginagamit yung sa everyday. Yes. Ano ba yung mga advice nyo sa mga gustong i-pursue itong cheer dance? Ayun. Siguro para sa akin, start with practicing your body. Especially, pag sumali ka kasi ng cheer dance, syempre bugbog talaga katawan mo dyan. Like, sobra kasi sa kilos yung mga gagawin natin. So, I advise to be physically fit muna bago ka umeringkada sa cheer dance. Para sa akin naman, kung sasali ka ng cheer dance, syempre, dapat alam mo na yung mga basic stunts. Like yung ginawa ni Tipi kanina, yung cartwheel. Kasi, may mas mataas pa na level dun eh. Katulad nung sa yung sa tatumbling sila dun ni Ikot. Ayun yung pinakamahirap na Feeling ko kaya yun ni Pipi. May example na rin yan. Joke lang. Ayun. Sabi mo, kailangan may mga basic stuff na kami alam. Pwede na ba kami mag-cheer dance? Siguro pwede na yun. Pwede na. Kahit dalawa lang alam Share ko namin. yung yung podcast natin. Yeah, yes. Support T-Tens. Diba? So, ayun, ngayon, we just like to thank you guys sa pag-share ng mga insights nyo. Ang dami namin natutunan, sobra. Ngayon, let's make a toast naman. Let's make a toast for you guys, mga cheer dancers. Piling ko mag-enroll na ako sa inyo. Sana makita ko kayo dun sa namin. Ay, susuportahan ka namin sa UAAP mo. Syempre, diba? Ooh, let's go. And Jammies, we're rooting for you support guys. natin sila. Yes. So, kailan ba tong UAAP nga ulit? Para maabangan naman namin. Yung Promote nyo naman. yung UAAP namin this upcoming May, sana supportahan nyo yung team namin which is NU. And kami naman, this upcoming November. And the why makita po namin kayo. Makita namin kayo. Ayan. So, We gotta keep our body strong. So, pwede na tayo makapag-enroll sa mga cheer dances sessions ng dalawang coaches na ito. So, of course, always remember guys that whenever you're in depth need of peace, entertainment, tips, guides to help you, you can always go back to our channel. yes, life can be hard sometimes, diba? We can't avoid that. Yeah. But we always need to remember to Get up, tea! Ayan. We gotta spill all the negativities and sip the sweet flavor of life. Yan. Syempre, I can't wait for another episode, for another day, another say. Another drink, another clean. Thank you guys. Thank See you. ya! Thank See you, you. coaches!